Okay, so pakinggan na natin. Let's go. Alam mo ba kung bakit kinokonek si Bongo dyan sa mga lintik na diskaya na yan at saka yung mga flood control na yan? Bakit? Kasi po sa 2028, ang malakas po kasi ay Sara Duterte at Bongo. Okay. Sara sa presidente, Bongo sa vice president. Okay. So winawasak na po nila yan. Alam naman na. Well, eto lang ang masasabi ko ha. Meron kasing connection talaga si Diskaya at saka si Bongo tracing back 7 years ago. Okay, ano yan? Maliwanag pa sa maliwanag yan. The first thing that I wanna show you bago natin to ituloy is bigyan natin to ng tamang context. Kasi ang mahirap kasi dito, baka kasi maniwala kayo hook, line, and sinker na this is just propaganda. It's not. It's more than propaganda. There is an actual grain of hindi lang grain there is insurmountable amount of evidence that will connect the Diskayas and Bongo. I'll start off 7 years ago. Fair? Fair, 7 years ago This is si Sunny Trillanes. Pakinggan natin si Sir Sunny na si Sen Sunny na sabihin yung connection. Let's go. Iimbestigahan yung mga nakuhang kontrata ng pamilya ni Bongo in the amount of billions of pesos sa Davao region. Bakit? So maliwanag yan. Sa lahat ng kontratista sa Davao region, yung kumpanya pa ng pamilya. Okay, pause natin 7 years ago to mga lods hindi ako nagbibiro dyan. 7 years ago yan. Ganyang katagal yan. And it is proven na talagang totoo yung sinasabi ni Trillanes na may connection sa mga kontratista ang yung mga kumpanya na related kay Bongo. I'm not saying na sa kanya, sinasabi ko lang related somewhat. Kunyari, yung tatay niya, yung may-ari nung CLTG na nasa initials niya. Ewan natin kung paano. Tuloy natin. Pamilya ng Special Assistant to the President ang naka-corner ng bilyong-bilyong piso. Okay. So, pause na natin dyan. Bumalik na tayo ulit kay Banat Bay. Atin, si Senator Bongo, number 1 senador nitong 2025. Okay. So, malaking bagay ho ang maitutulong niya kay VP Sara Duterte pag nag-team up silang dalawa. Okay. So, yun pala yun. Hindi lang yun, mga lods. Actually, palilimin pa natin yung research natin. So, what I did before we continue dito kay Banat Bay, importante kasi makita nyo that this is not just a political attack kay Bongo. It's not. Meron talaga. Okay, now this is coming from Rappler, isang report nila kay Bongo. Pakinggan natin. LTG Builders, ang construction Ulit. Sa paghahalukay ng Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng 2017. Okay, so nung makikita natin dito, yung pag-angat ng kumpanya ni Bongo or nung mga kumpanyang related kay Bongo, hindi ko sinasabing sa kanya, categorically sinasabi ko related kay Bongo, is during the time of Duterte. Ayan maliwanag, may paper trail. So, hindi lang siya basta political attack like yung kiniklaim ni Banat Bay. So, dun pa lang tapos na yung argumento Kasi you cannot prove na it's just a political attack when there is an actual paper trail linking the Diskayas and si Bongo, 'di ba? Meron positibo O si Trillanes 7 years ago, kaya nga magfa-file siya ng plunder case kay Bongo Kasi nga meron connection at the least. Ngayon, yung appreciation ng ebidensya will be of course, is open to scrutiny ng magiging piskal na hahawak nito or ng I believe sa ombudsman siya ipa-file. Tuloy natin. Amounting to 816 million pesos. Ako si Jairo Boliedo and I am the reporter who work on this story. Pahiram na ilang minuto at i-walk through kayo kung paano namin nakuha ang findings namin. Matagal na yung information. Dito sa banda to. Ito. Sa spreadsheet na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng Ito nung hindi pa lumalagak si Digong. 300 million pesos is still a lot of money kasi mayor pa lang siya niyan. Pero tingnan nyo
CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017 na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. With 5 projects pa lang yan ha. Heto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG. Can you just imagine, no? Nung wala pa si Digong sa kapangyarihan, 300 million is decent amount. Pero nung umupo na siya, biglang lumobo ng ganyan. All of a sudden, nagkaroon ng watershed moment ang CLTG. You connect the dots, di ba? Ngayon ako, again, may presumption of innocence tayo. You know naman na hindi ako maka-Duterte, pero may presumption pa rin of innocence and presumption of regularity na dapat nating ibigay kay Bongo. As much as sinasabi ko yan dun sa mga ibang pinagbibintangan ng DDS, meron din ganyan si Bongo. Sinasabi ko lang dito sa content na to, there is connection. It is very wrong to say na etong mga nangyayari kay Bongo is just a political attack. Kasi pinipigilan sila maging vice president and president. Actually, maganda nga tumakbo sila kasi hindi nyo naman masasabi talaga kung sino yung mananalo sa dulo Kasi look man, sa 2028 marami ng bagong botante. Yung mga Gen Alpha ngayon, magiging botante na sila. Mas maraming Gen Z ang gusto ng pagbabago sa sistema. Si Bongo and Sara Duterte, they are just going to perpetuate what is happening right now. Ibang mga same system, ibang mga tao. Maybe yung mga bagong sisibol na botante would choose better. Pero, so you cannot say na itong mga atake na to is just attacks, di ba? Tuloy lang natin ng konti sa Rappler din. Balik tayo kay Banat Bay. CLTG Builders sa Davao Region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Lumabo ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction nakipag-partner ang CLTG Builders, maging sa iba pang malalaking construction firms katulad na lamang ng PW Builders at ng Relic Construction. In total, from 2016 to 2018, first 3 years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao Region. 3.5 billion. So, yung sinasabi lang dyan, nandyan na yung link mga lods. Kaya ngayon, si Bongo ay, kasi nga, di ba, kung ikaw ay nakaupo sa gobyerno, bawal tumanggap yung mga kamag-anakan mo of first sanguinity ng any project. Okay? It's just a matter of connecting the dots dito Gets nyo ba? Hindi ito paninira kay Bongo. It's not even a political attack on him. Di ba? It's not. It's a clear, very, very clear connection between CLTG and Bongo. Na yan ang makikita nyo. So, eto, lumalabas yung sinasabi ni Banat ba is all propaganda. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga lods. Tignan yung mabuti yung pinanonood nyo. Kasi meron naman talagang may connection yan. Ngayon, kung ayaw nyong maniwala sa akin, ayos lang. Huwag kayong maniwala sa akin, ayos lang. Kung sa tingin nyo, paninira ito, hindi ko alam. Tandaan nyo, etong sinasabi ko sa inyo, pera nyo to. Okay? Pera nyo yung pinambabayad dito sa mga kontratista na to. Whether or not maganda or mabuti, meron dapat yung proseso na ginagawa. Okay? Tuloy natin. Sige lang. Kaya ngayon, todo paninira na kay Senator Bongo. Paninira ba to? Paninira ba to? Etong pinakita ko sa inyo. There is a connection. Tandaan mo, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno or related ka sa gobyerno, yung mga kamag-anak mo, especially yung first line of sanguinity mo or yung immediate family member mo, bawal tumanggap ng kahit anong government project. Yung tatay niya ang may-ari ng CLTG, immediate family niya, kaso tumanggap ng government projects, which is amounting sa 3 taon to 3.5 billion pesos. Now you tell me, wala bang connection? Is this all politics? Of course not. At the very least meron May sabi nga nila, when there is smoke, there is fire, there is smoke. Very clear smoke. Tuloy natin. Tapos, iko-connect niya kay VP Sara Duterte
para yung 2028. Meron bang kinoconnect kay VP Sara? Wala eh. Wala pa sa ngayon, di ba? Pero si Remulla, si Ombudsman Remulla, sinasabi niya na isa sa mga pinoprotektahan ng mga diskaya ay si Bongo. That is a very strong accusation coming from our ombudsman. O tuloy. Mapunta sa kanila. Pag itong dalawang ito na-disqualify dahil ipakukulong ng ombudsman, alam niyo na ang kwento. Oh. Di ba? Hindi. Kung may probable cause, hindi mo kasi pwedeng ikulong ang tao kung wala kang hindi probable cause kung walang kaso, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng arestuhin 'yon ng wala na lang. So, ang ginagawa nila kasi ngayon itong mga DDS na to, mina-mind control na kayo. Mina-mind control na kayo in such a way na, or at least sineset na yung naratibo na walang ginawang masama si Bongo. Wala naman talagang siyang ginawang masama for now. Pero, sabi ko nga sa inyo, tignan niyo yung paper trail. Kasi the paper trail will tell you a different story ng sinasabi nila. Madali kasing magsabi ng wala akong kinalaman. Pero, once the paper trail is shown, katulad ng ginawa ng Rappler, katulad ng sinabi ni Trillanes, you will see that there is a connection. Now, is this connection enough for a conviction or at least a case, a strong case kay Senator Bongo? Yan ang malalaman natin sa susunod na kabanata. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.